taon ang lumipas bago tuluyang nakapag-move on si Darius. Pero ewan, kung move on ba na matatawag kung sa bawat pagtulog at paggising niya ay mukha pa rin ni Aliana ang kanyang nakikita. Hindi ganun kadali maghilom ang sugat na inukit ni Aliana sa puso ni Darius. Nagtiwala siya, nagmahal, at punong-puno ng pag-asang ganun din si Aliana sa kanya. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang iniwan ng babae nang hindi man lang nagpaalam o magpaliwanag man lang sana kung bakit. Mas lalo pa siyang nanlulumo at talagang hindi niya matatanggap na iniwan pala siya ni Aliana para lang sumama sa ibang lalaki. Kahit kailan, hindi niya magagawang patawarin ang babae. Dasal niyang wag nang mag-cross muli ang landas nila dahil baka kung ano pang magagawa niya sa dalaga. Hindi kailanman niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang ipinagpalit ni Aliana sa kung sinong lalaki. Nasaksihan pa niya kung paano lumuha ang dalaga dahil sa sobrang tuwa noong araw na nag-propose siya dito. Kaya nga, malaking palaisipan para sa binata kung bakit nagawa siyang lukuhin ni Aliana. Hindi rin naman tutol ang parents niya. Kahit nga ang mami niya na kilala sa pagiging matapobre, ay tanggap na tanggap si Aliana. Kaya nga niya na itanong sa sarili kung bakit. Anong dahilan? Saan siya nagkulang? Mga katanungang paulit-ulit na umuukil-kil sa naguguluhang utak ni Darius. Mag-isang pinag-aral ni Aliana ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpa-part-time job sa isang restaurant. Doon niya nakilala si Darius. Alam niyang nanggagaling sa isang mayamang pamilya. Ang lalaki, kita naman sa kilos at pananamit nito. Simula noon, nagpabalik-balik na si Darius sa restaurant. Si Aliana palagi ang nagsiserve sa binata dahil yun naman ang request nito. Hindi naman binigyan ni Aliana ng ibang kahulugan ang kinikilos si Darius. Masaya na siyang pinagsisilbihan ang kanyang mga customers sa abot ng kanyang makakaya. Ang nais niya lang, magtrabaho ng maayos para pantusto sa kanyang pag-aaral. At isa pa, alam din naman niyang walang magandang maibubunga kapag hayaan niyang kanyang sariling mapalapit sa mayamang binata. Ngunit, hindi ang pagiging mailap ni Aliana ang magpapasuko sa hangarin ng binata. Bagkos, mas lalo pang na-challenge si Darius. Maawa ka naman dyan sa diehard mong suki, girl. Halata namang patay na patay sa'yo yung tao, oh. O talaga bang manhid ka lang? Alam mo ba, napakaswerte mo at ikaw ang natipuhan yan. Kung ako lang ang nasa lugar mo, naku girl, sinasabi ko sa'yo, wala akong sayangin kahit isang minuto. Kinikilig pang aniya ni Sandra. Hindi sumagot si Aliana, bagkos nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawang pagsiserve sa kanyang mga customers. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili kahit ramdam niya na nakasunod palagi ang mga mata ni Darius kahit saan man siya magpunta. Buwan ang lumipas, na gabi-gabing ganoon pa rin ang nangyari. Kaya naman, napalambot din ni Darius sa wakas ang batong puso ni Aliana. At kahit si Sandra, natutuwa na rin. At sa wakas pinagbigyan na rin ni Aliana ang sarili na sumaya naman kahit papaano. Tama yung ginawa mo, girl. Huwag puro trabaho at aral na lang. Sayang ang ganda mo kung ibuburo mo lang naman. Pagbibirong aniya pa ni Sandra. Patuloy pa rin sa pag-aaral si Aliana. At the same time, nagtatrabaho pa rin ito bilang waitress. Ilang beses na siyang inalok ni Darius ng tulong pero paulit-ulit lang din niya itong tinanggihan. Ayaw niyang may masabi ang mga magulang ng lalaki. Lalo pa at hindi pa niya kilala ang mga ito. Ay, pero kahit ganun pa man, wala rin siyang balak na tumanggap ng tulong, lalong-lalo na kung manggagaling kay Darius. Hindi siya isang mapagsamantalang uri ng babae. Hanggang sa tuluyan ng nahulog ang loob ng dalaga sa gwapong binata.
Sino ba naman ang hindi mafo-fall sa isang Darius Advincula na saksakan ng gwapo at ubod pa ng yaman? Kaya para hindi na makatanggi pa si Aliana sa mga financial na tulong ni Darius dito, nagdesisyon si Darius na pakasalan ng dalaga. Total 1 taon na lang naman at matatapos na si Aliana. Dahil para kay Darius, si Aliana na ang babaeng gusto niyang makakasama hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi na nagtataka si Darius kung tumutol man ang mami niya. Kaya nga, gano'n na lang ang kanyang pagtataka noong isang araw, masayang ibinalita nito na pumapayag na ito. Hindi niya malaman kung bakit biglang nagbago ang mami niya. Ang mahalaga para sa kanya, napapayag niya na ito. Totoo naman ang sinasabi ng nanay niya noon pa. Sino lang ba si Aliana? Isang babaeng wala man lang kahit katiting na maipagmamalaki sa sarili. Kaya lang, walang magagawa si Mrs. Elena sa katigasan ng ulo ng anak niya. Kung kaya, ano pa bang magagawa niya? Kundi ang pumayag na lang muna. Sigurado naman siya na hindi pa rin magkakatuluyan ang dalawa. Kaya ngayon, pagbibigyan muna niyang kahibangan ng kanyang anak. Tuwang-tuwa si Sandra nang batiin ang kanyang kaibigan na malapit ng ikasal sa isang mayamang negosyante. Ngunit walang kamalay-malay ang lahat sa paligid. Lalong-lalo na si Darius na si Aliana pala ay unti-unti nang ginagapang ni Mrs. Elena. Si Elena Advincula, ang matapobre at punong-puno ng kaplastikang ugali na ina ni Darius. Pagbabanta, pamamahiya at sagad sa butong panlalait ang sabay-sabay na tinanggap ni Aliana mula sa walang pusong si Mrs. Elena Advincula. Kung makapagsalita ito laban sa kanya, para bang siya na ang nagmamay-ari ng buong mundo. Nagmistulang kandila si Aliana na unti-unting natutunaw sa kinauupuan habang patuloy lang na pinakikinggan ang pagyurak ng mahaderang ina ni Darius sa buong pagkatao niya. Hindi nga nagkamali ang pakiramdam niya noong una pa lang niyang nakilala ang babae. Napaniwala nito ang lahat sa galing nitong umarte. Wala itong pinagkaiba sa mga ginagawa ng mga matapobreng mayayaman na nababasa lang mula sa nobela at makikita lang sa pelikula. Ganon na ganon ang naranasan ni Aliana mula sa buruhang si Mrs. Advincula. It's all about money, of course. Name it, Aliana. How much do you need para maglaho ka ng tuluyan sa buhay ng anak ko? Sabihin mo lang kung magkano. Nakahanda akong bayaran ka para naman hindi mo masasabi na masyado akong masama sa'yo. At para na rin matahimik tayong lahat. Puno ng panglalait na wika ng babae. Siyempre, tinanggihan ni Aliana ang pera. Hindi niya kailangan ng perang hindi niya pinaghirapan. Lalong-lalo na at nanggagaling sa babaeng sagad sa buto ang pagkasuklam sa kanya. Sobrang dinaramdam ni Aliana ang lahat ng mga masakit na salita mula sa ina ni Darius. Tagos sa buto. Sobrang sakit. Sakit na hindi kailanman niya malilimutan sa tanang buhay niya. Malamang dahil na rin sa pagdadalang tao niya, kaya siguro masyado niyang dinaramdam ang sakit. Kung kaya, kailangan niyang lumayo para malagaan ang paparating niyang anak. Pati na rin ang kanyang sarili dahil tiyak niyang hindi siya lulubayan ng plastic na ina ni Darius. Aura mismo, umalis si Aliana na hindi alam kung saan patungo. Magkaganon man, itinuloy pa rin niya ang balak na paglayo. Hindi maaring maabutan siya ni Darius sa ganoong kalagayan. At isa pa, duda siyang maniwala si Darius kapag sabihin niyang totoo. Dahil kung aasikusuhin siya ng plastic na si Elena sa harap ni Darius, daig pa ang tunay siyang anak nito. Naisip ni Aliana na kung hindi siya lalayo, tiyak hindi rin magtatagal ang buhay niya sa piling ni Darius kapag nasa paligid lang si Elena. At hindi lang siyang maaring masasaktan o mapapahamak, madadamay pati ang magiging anak niya.
Hinding-hindi niya maaring makalimutan ang sinabi ni Elena na hinding-hindi nito matatanggap na apo ang batang taglay ang dugo ng isang mahirap lang na katulad niya. Nakaramdam ng pagkahilo si Eliana habang naglalakad bit-bit ang may katamtamang laki ng traveling bag. Kung ano lang ang kaya niyang bitbitin, yun lang ang dinala niya. Pero dahil sa panghihina ng katawan niya, halos hindi na niya kayang buhatin pa ang may katamtamang laki ng traveling bag. Mabuti na lang, may isang taong may magandang puso. Hindi ito nag-alinlangang tumulong sa kanya noong halos panawan na siya ng ulirat. Mabilis ang kilos ng lalaki at nasalo siya mula sa tiyak na pagkasubsob sana sa lupa. Ang eksenang iyon, perpektong nakuhanan ng larawan ng taong inutusan ni Ginang Elena para sundan si Eliana. Tila kinampihan pa ng panahon ang masamang balak ng Ginang. Imbis na pinasundan lang niya ang babae para siguraduhin kung nakaalis na ba ito, at caught in the act patuloy na nakuhanan si Eliana habang mukhang may kayakap na lalaki sa tabi ng kalsada. Ang mga larawan na iyon ang siyang pumigil kay Darius para hanapin ang mapapangasawa. Bagkus, kinamuhian pa niya ito at isinumpang magbabayad ito. Nagtagumpay si Elena sa pagsira sa nalalapit na kasal ng kanyang anak at ni Eliana. Lihim na nagdiwang ang kalooban ng mahaderang babae na kahit hindi tinanggap ni Eliana ang perang pinain nito sa dalaga, nakakuha pa rin siya ng mas kasuklam-suklam na katibayan na si Eliana ay niloloko lang pala ang mapapangasawa. Sorry na lang sa lalaking tumulong sa babaeng cold digger. Madadami tuloy ito sa kamalasang nakadikit sa katawan ng babae. Untag pa ng matapobreng bruha. Napansin kaagad ni Eliana ang hindi pamilyar na silid pagdilat pa lang ng kanyang mga mata. Biglang tinubuan ng kabang dalaga nang iniluwa sa pinto ang isang bulto ng lalaking may balbas konti sa mukha. Pero hindi maitatangging maganda ang mukha nito. Sino ka? Nauutal niyang tanong. Napansin ng lalaking hindi komportable si Eliana sa kanya. Kung kaya, kaagad itong nagpapaliwanag sa dalaga. Ngunit kahit anong pagpigil na ginawa ni Brando, hindi pa rin napipigilan si Eliana na umalis. Dali-dali niyang nilisan ang tahanan ni Brando matapos siya nagpapasalamat dito ng taos-puso dahil sa ginawa nitong pagsaklolo sa kanya. Kaya lang, kailangan pa rin ni Eliana umalis sa lugar kung saan malapit lang sa ex-fiancé niya. Nais niyang layuan ng tuluyan si Darius at sana lang darating ang araw na makapagpaliwanag siya kay Darius at sana siya naman ang paniwalaan ng lalaki. Umalis si Eliana, dala ang labis na kabiguan dahil hindi man lang niya natupad ang pinapangarap niyang makapagtapos. Wala namang masisisi sa nangyari sa kanya, kundi siya lang din. Kung hindi lang sana siya nagpadala sa sulsol ng kanyang puso, siguradong tapos na sana siya ngayon sa kanyang pag-aaral at hindi sana niya dananasin ang ganitong uri ng problema ngayon. Puno ng panghihinayang niyang aniya sa sarili. Walang nagawa si Eliana, kundi ang lunukin ang ipinangako nitong huwag na huwag nang tumungtong muli sa lugar kung saan nagdulot sa kanya ng pinakamasakit na alaala. After 6 years, bumalik siyang muli at muling sumugal sa hamon ng buhay. Mas mahalaga sa kanya ang buhay ng anak niya kaysa pinanghahawakan niyang pride. Ngayon patuloy niya pinagsisihan kung bakit hindi niya tinanggap ang perang inalok ni Mrs. Elena noon. Di sana'y nakatulong ito ngayon sa medication ng kanyang anak. Kaya naman, gagawin niya ang lahat. Huwag lang mawala ang nag-iisang inspirasyon niya sa kanyang buhay. Ang nag-iisang lalaki na minahal niya higit pa sa kanyang buhay. Pumasok si Eliana sa isang sikat na club kung saan mga mayayamang tao at mga negosyante lang ang palaging guest doon. Sobrang laki ang pasasalamat niya kay Sandra
na siyang kaibigan pa rin niya hanggang ngayon. Ito ang siyang tumulong sa kanya para kaagad siyang makapasok sa sikat na club na ito. Naintindihan ni Sandra kung bakit gano'n na lang kadesperada ang kaibigan niya. Kahit naman kung sa kanya mangyari ang ganitong sitwasyon, hindi rin siya mag-alinlangang gagawin ang ganito. Puno ng paghangang wika ni Sandra sa kanyang kaibigan. Samantala, walang kabuhay-buhay na sumama si Darius sa mga kaibigan niya na kapwa mga negosyante rin. Sawa na siya sa gabi-gabing pag-iinom kasama ang mga siraulo niya mga kaibigan. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil sa pag-iinom gabi-gabi, kaya niya nalilimutan sandali ang problema na hanggang ngayon patuloy pa rin niyang pinapasan. Habang ang mommy naman niya, walang tigil sa pagpapakilala ng kung sino-sino na lang na mga mayayamang babae. Pero kahit ni isa, wala pa rin siyang natipuhan sa mga ito. 31 na siya, pero hanggang ngayon, wala pa ring direksyon ang buhay niya. Pero wala na siyang pakialam doon. Aniya pa. Literal na namilog ang mga mata ni Darius nang magtama ang mga mata nila ng babaeng kaharap ngayon. Ang babaeng halos masisilipan na dahil sa suot nitong kapiranggot na damit lang. Biglang natigilan ang mga maiingay niyang kasama habang tuwang-tuwang pinapasadahan ng tingin ang mga babaeng nakatayo ngayon sa kanilang harapan at kasama na doon si Aliana. Siguro nakalimutan na ng mga barkada niya ang mukha ng babaeng dati niyang fiancé. Nag-matured na kasi ito at medyo pumayat din ang katawan. Hindi medyo. Pumayat talaga. Anong klaseng lalaki pala ang ipinalit ni Aliana sa kanya? Aniya sa kanyang sarili na kanina pa nagpipigil na huwag sumabog. Biglang napamura si Dario sa gitna ng tawanan ng mga magugulo niyang kabarkada na siyang nagpatigil sa mga ito at biglang bumading ang lahat ng mga mata patungo sa galit na si Darius. Iniwan niyang nakaawang ang mga labi ng lahat ng mga tao na naroon habang marahas niyang hinila si Aliana papalayo. Kaagad na hinila ng malakas ni Aliana ang kanyang braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Darius noong nakabalik na siya mula sa matinding pagkabigla. Sigurado siyang magkakapasa ito kinabukasan dahil ngayon pa lang ramdam na niya ang matinding kirot ng kanyang braso. Hindi maintindihan ni Aliana kung bakit gano'n na lang ang galit nito laban sa kanya. Nagawa mong magbenta ng katawan mo dahil lang sa isang walang kwentang lalaki? Untag ni Darius na hindi man lang pinag-iisipan ang sinabi. Walang sabi-sabing lumipad ang kamay ni Aliana patungo sa mukha na ng galaiting lalaki. Ang akala ng dalaga, ito na ang tamang panahon para makapagpaliwanag kay Darius. Dahil sigurado siyang matutulungan siya ng lalaki para sa medication ni Keanu. Si Keanu na anak mismo ni Darius, na ngayon ay patuloy na lumaban sa karamdaman. May sakit sa dugo si Keanu at kung hindi maagapan, maaari itong ikamatay ng bata sa maagang panahon. Oo, kahit kaluluwa ko, kaya kong ibenta kay Satanas, maligtas lang ang lalaking sinasabi mong walang kwenta. Sigaw ni Aliana habang patuloy sa paglandas ang mga masasaganang luha sa pisngi ng dismayadong dalaga. Hindi niya sukat akalain na ganoon pala kadumi ang iniisip ng lalaki sa bigla niyang paglayo. Kung sa bagay, hindi rin niya masisisi si Darius kung ganoon ang iniisip nito. Dahil ano nga ba ang dahilan ng isang taong bigla na lang layasan ang kanyang kasintahan? Sa isip ni Aliana, humakbang palayo si Aliana. Wala nang saysay kung makipagtalas-tasan pa siya sa lalaking mas madumi pa sa basura ang tingin sa kanya. Ngunit bigla na lang siyang kinabig ng lalaki, dahilan para bigla siyang mapabalik at di sinasadyang mapayakap sa matipunong bisig ng ex-fiancé.
Biglang natulak ni Aliana ang lalaki na para ba itong isang nakakapasong bagay. Alam ni Aliana na wala na siyang maasahang tulong mula sa lalaking ito. Kung kaya, nagmamadali siyang bumalik sa loob ng club para kahit papaano kumita man lang siya sa gabing ito. Hindi makapaniwala si Darius na ganoon kadesperada si Aliana na kumita para lang maipagamot ang walang kwentang lalaki nito. Magkano ba? Madiin na tanong ni Darius. Natigilan si Aliana. Wala siyang balak na tanggihan ang perang inalok ni Darius. Bibigyan mo ko? Tanong ng dalaga na hindi maitatanging sumilay ang mabiningiti sa mga labi nito. Yes, but of course, may kapalit yon. Just be my sex slave hanggang sa magsawa ako. At kahit anong oras na kakailanganin ko ang serbisyo mo, darating ka at walang reklamo. Naintindihan mo? Seryosong salita ng lalaki. Hindi niya na nabanag sa mga mata ng binata ang pagmamahal nito sa kanya na inaalay noong araw. Malinaw na ngayon ay talagang kinasusuklaman na siya ng lalaki. Mas maganda kung ako na lang ang lalaspag sa'yo, kaysa naman kung sa sino-sinong lalaki na lang makinabang sa katawan mo. Mapanglait na mga salita ni Darius. Napapayuko na lang si Aliana habang kusang tumutulo ang mga luha nang hindi niya namamalayan. Ngunit hindi niya mapapayagang makita ng lalaki ang kanyang kahinaan. Kung kaya, kaagad niya itong pinahid at buong tapang na humarap sa lalaki. Pumayag si Aliana na paulit-ulit na gamitin ni Darius ang katawan niya. Hindi na baling magdurusa siya sa pang-abuso ni Darius basta lang magagamot ang kanyang anak. Hindi na rin pumasok si Aliana sa club gaya ng utos ni Darius. Nag-focus ng dalaga sa pagsisilbi sa galit na lalaki, tagaluto, tagalinis, tagalaba at tagasilbi sa kama. Iyon ang naging papel ni Aliana sa buhay ng mapang-aping si Darius. Mag-ina nga talaga sila ni Elena sa isip ni Aliana. Kung kaya, ang isang lalaking katulad ni Darius ay walang karapatang magiging ama sa kanyang anak. Tumagal ng ilang buwan ang pagtitiis ni Aliana sa walang puso niyang ex-fiancé. Sobrang naaawa na si Sandra sa nagiging kalagayan ni Aliana. Pero wala naman siyang magagawa dahil desisyon yon ng kanyang kaibigan. At isa pa, hindi biro ang halaga ng kakailanganin ni Aliana para sa tuloy-tuloy na paggagamot ng kanyang anak. Okay lang ako, girl. Kaya ko pa naman eh. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi ko na kaya, ikaw ang unang hihingian ko ng tulong. Wika ni Aliana na bagamat malungkot, ngunit pilit ipinapakita ang sigla. Sumunod si Darius sa napagkasunduan nila ni Aliana. Maaari siyang makaalis sa bahay para dalawin ang lalaki nito sa hospital kapag matapos na ang lahat na gawain niya sa loob ng bahay ni Darius. Kaya naman, sinisikap ni Aliana na matapos kaagad ang trabaho niya para madala niya ang kanyang anak sa hospital. Hindi inaasahang muling makita ni Aliana si Brando doon sa hospital. Isa pala itong doktor sa hospital kung saan nakakonfine si Keanu. At ngayon, eto, at muli na naman siyang tinulungan ni Brando sa pag-asikaso sa kanyang anak. Dahil alam ng binata na mag-isa lang siyang inaalagaan ang kanyang anak. Hindi na iniinda pa ni Aliana ang pagod at puyat. Basta para sa kanyang anak, nakahanda siyang magtiis at saluin ang lahat ng paghihirap na ipinaparanas ni Darius sa kanya. Nalaman ni Aliana mula kay Brando na posibleng namana ni Keanu ang sakit mula sa mga ninuno nito. Pero walang natandaan si Aliana na may ganoong uri ng sakit ang kanyang lahi. Kaya sigurado siyang namana ni Keanu ang sakit mula sa lahi ni Darius. Sa kabilang banda, naiirita na si Darius sa gabi-gabing pag-alis ni Aliana para lang dalawin ang lalaki sa hospital. Hindi pa ba sapat ang araw-araw nitong pagdalaw?
Pati ba sa gabi? Kailangan nitong naroon siya? Gaano na ba kalala ang lalaking ito? Naiirita niyang aniya. Nagsasawa na si Darius sa kahihintay na gumaling pa ang lalaki. Minsan nga, naisip niya na sana'y tuluyan na lang maglaho ang lalaki para matapos na ang paghihirap ni Aliana. Dahil ang totoo, sobrang naaawa na siya sa dalaga. Dahil mahal na mahal pa rin naman niya ito. Kabaliktaran ng kanyang nararamdaman ang lahat na sinasabi niya kapag kaharap si Aliana. Isang gabi, lihim na sinundan ni Darius ang babae patungo sa hospital. Nais niyang malaman kung ano ang tunay na lagay na ngayon ng lalaking ito. Ilang buwan na itong nakaratay pero hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling? Untag niya. Unti-unting lumantad ang katotohanan kay Darius. Ang katotohanan na itinatago ni Aliana. Nanlaki ang mga mata ni Darius nang makita ang lalaking inaakala niyang yun ang nakaratay sa hospital. Hindi siya maaring magkamali. Ito yung lalaking sumundo kay Aliana noon. Ang lalaking kayakap nito sa tabi ng kalsada. Kung ganun, sino palang pasyenteng palaging pinupuntahan na Aliana sa hospital? Naguguluhang aniya. Doon na tuluyang tumambad ang katotohanan na isang bata pala ang pasyenteng binabalik-balikan ni Aliana. Base sa kanyang nakikita, hindi anak ng doktor ang batang ito. Isa pa, kung anak man ito ng doktor, hindi na kailangan pa ni Aliana na magbenta ng sarili para lang panggastos sa bata. Hindi niya gusto ang kanyang nararamdaman ngayon. May kakaiba siyang nararamdaman na hindi niyang kayang pangalanan. Sinugod niya si Sandra sa apartment nito. Sigurado siyang may alam ang kaibigan ni Aliana at hindi na niya maaari pang ipagpabukas ito. Kung kaya, kinalampag niya ang apartment ni Sandra kahit 10 oras na ng gabi. Papungas-pungas pa si Sandra nang binuksan ang pinto. Halatang katutulog pa lang ng dalaga. Diretsahan niyang tinanong si Sandra. Ngunit, nagulat pa siya sa sagot nito. Anong kinalaman ng mami ko? Nauutal niyang tanong. Kung kailangan niyang pigain si Sandra para lang mapakanta ito, gagawin niya. At hindi nagtagal, napaamin din niya ang kaibigan ni Aliana. All of this time, mami pala niya ang may kagagawa ng lahat. Ang kawawang si Aliana, naghihirap sa mga kalupitan ng kanyang ina. Pati na siya, pinagmamalupitan din ang dalaga. Napakawalang kwenta niyang lalaki. Bakit hindi siya nagtanong? Bakit hindi niya kinausap si Aliana? Bakit siya naniwala sa kanyang ina? Ngayon, nanganganib na ang buhay ng kanyang anak dahil sa kanyang kapabayaan. Anak pala niyang lalaking pinagsisilosan niya kay Aliana. Ang lalaking minsang hiniling na niyang mamatay na lang sana ay anak pala niya. Ang lolo niya, maagang namatay dahil sa sakit na katulad ng sakit ni Keanu ngayon. Kaya naman, hindi niya mapapayagang mawala ang kanyang anak at tulad ng pagkawala ng kanyang lolo. Puno ng kabang dibdib ni Aliana habang maingat na pumasok sa pamamahay ni Darius. Inumaga na siya sa kababantay ng kanyang anak. Hindi naman kasi pwedeng iwanan niya ito habang gising pa. Kaya naman, natulugan na lang tuloy niya ang kwentuhan nilang mag-ina. Namutla si Aliana nang makita ang lalaking tahimik lang palang nakamasid sa kanya habang nakaupo sa sofa. Sorry, inumaga na. Promise, hindi na mauulit. Nakayukong aniya ni Aliana habang inaantay ang mga masasakit at puno ng panlalait na mga salita na ibubuga ni Darius sa pagmumukha niya. Ngunit ilang sandali nang lumipas, wala man lang siyang narinig maliban sa mga hakbang nito na papalapit sa kanya. Nagulat na lang si Aliana nang biglang lumuhod si Darius sa kanyang harapan. Paulit-ulit itong humingi ng tawad habang nakaluhod na nakayakap sa kanya. Sa wakas, nalaman na rin ni Darius ang lahat. Nakahanda siyang itama ang pagkakamali. Pero bago yon, kailangan muna niyang maligtas ang kanilang anak.
pinapangako ni Darius. Ilang buwan na silang namalagi sa Amerika at sa wakas, tuluyan ng gumaling si Keanu na siyang labis na ipinagpapasalamat ni Aliana kay Brando na siyang umaalalay sa kanyang anak hanggang makarating sa Amerika. Hindi niya maaring makalimutan ang kabaitan ng doktor na ngayon ay kasintahan na ni Sandra. Masaya si Aliana na nagtagpo at pinag-isa ang dalawang puso ng mga taong naging bahagi na ng kanyang buhay. Ang mga taong hindi bumitaw sa kanya sa panahon ng kanyang paghihirap. Humingi ng tawad si Mrs. Elena kay Aliana, ngunit nag-alinlangan pa rin siyang ibigay ang tiwala sa kanyang biyanan. Hindi naman masisisi ni Darius ang kanyang asawa. Oo, 2 taon nang mag-asawa si Darius at Aliana ngayon. Matindi ang trauma na ibinigay ng mommy niya sa kanyang asawa. Kung kaya, hahayaan na lang niya ang panahon na siyang hihilom sa sugat sa puso ni Aliana na nilikha ng kanyang ina. Ang mahalaga, masaya silang namumuhay ni Aliana kasama ang panganay nilang anak na si Keanu, na excited nang makita ang bunso niyang kapatid na nakatakda ng iluwal ni Aliana isa sa mga araw na ito.